Good day everyone, my name's Grace Ruiz and today I'm excited to share my picture books with you, which is The Gruffalo and The Rainbow Fish. And this story is about the wisely mouse and the beautiful fish in the ocean. Hindi lang yon, alam niyo ba kung ano pang pag-usapan natin dito? Ang pag-usapan natin dito ay yung kung bakit ba pasok to sa genre na pili natin. At ano ba yung educational benefits ng storyng ito. At isa pa ay yung classroom activities na pwede natin ipagawa sa mga young children. So samahan niyo ako. Let's go! So let's proceed sa ating story, which is The Gruffalo. Isa sa ating kwento para sa genreng ito. So ang Gruffalo ay may kwentong ang isang daga ay naglalakad sa kagubatan at naka-encounter siya ng mga predators, which is the owl, snake, and the fox, na gusto siyang kainin. Pero dahil matalino at smart ang ating daga, nakaisip siya ng paraan or nag-invento siya ng nakakatakot na creature na tinatawag niyang Gruffalo. So, syempre natakot yung mga predators. Ngayon, one day, na-encounter niya yung totoong Gruffalo na inimbento niya lang. So, alam nyo ba ang naramdaman ng daga? Syempre, natakot ang maliit na daga. Pero dahil matalino siya, nag-isip agad siya ng paraan kung paano niya malalampasan yun. So, ang naisip niyang paraan, isama yung Gruffalo sa paglalakad-lakad. Gusto nang kainin ng Gruffalo si daga, pero hinikayat niyang sumama sa kanya. And then, alam niyo ba ang nangyari? Pinuntahan niya yung isa-isang predators. Una, ang fox. Pinuntahan niya. Tinawag niya, lumabas ang fox. Dahil nakita ng fox yung Gruffalo, bumalik siya sa kanyang tirahan. Alam niyo ba ang dahilan? Or alam niyo ba ang iniisip ng Gruffalo? Ang iniisip ng Gruffalo is, bakit takot ang fox sa little mouse na kasama niya? Ang hindi niya alam, sa kanya takot ang fox. So, pumunta ulit ang maliit na daga kasama ang Gruffalo sa snakes. Sa bahay ng snakes, pinalabas niya yung snakes at yung snakes bumalik sa kanyang tirahan dahil nga kasama ni mouse yung kanyang inimbentong creature na nakakatakot, which is si Gruffalo. So ngayon, pumunta siya sa last predators na gustong kainin siya, which is the owl. Punta sila doon at nakita ng owl na kasama ng mouse yung sinasabi niyang kaibigan niya, which is yung Gruffalo. Ano sa tingin niyo ang nangyari ulit? Bumalik sa tirahan yung owl sa kanyang tirahan. So, bakit nga ba? Kasi nga, takot yung owl sa Gruffalo. Nakala naman ng Gruffalo, takot yung owl sa daga. So, ngayon, dalawa na lang silang natitira. Ano sa tingin nyo ang mangyayari? So, ito na ang nangyari. Yung daga is nagugutom na siya. So, ang kala naman nung Gruffalo, gutom lang siya. Pero ang sabi ng daga, ako'y nagugutom na, gusto ko nang kumain. Parang gusto kong kumain na pinakulo ang Gruffalo. So, si Gruffalo tumakbo sa sobrang takot. So, ano nang nangyari kay daga? Siyempre, naging successful siya. Natakot niya yung mga wild animals gamit ang katalinuhan niya. So, ano sa tingin nyo ang mangyayari kay daga? Siyempre, magiging safe siya and happy also. Kasi nga, natakot niya yung mas malalaki na gusto siyang kainin. Yung natakot niya yung mga hayop na gusto siyang kainin.
Bakit nga ba pasok ang story na to sa genre napili ko, which is yung picture books? Pasok ang kwentong ito kasi gumamit ito ng powerful visual kung saan may engage or mag-e-enjoy yung mga bata. Yun na. So, anong educational benefits nito? Siyempre, sa kwentong ito is para andito yung problem solving nila, yung pagiging matapang nila sa lahat ng bagay, na kahit maliit sila, is kaya nilang lampasan yung mga pagsubok na kakaharapin nila. Class activities, which is let's encourage children to use their own words para ipaliwanag or magkwento ng tungkol sa The Grupa Law in their own words, kung ano yung naintindihan nila. Pangalawa, art activities. Pwede silang gumawa ng maskara gawa sa mga papel. Diba na maipe-present nila na kamukha ni Grupa Law or ni Mouse sa kwento. Yan na. So, punta na tayo sa kwento ng The Rainbow Fish. The rainbow fish is the most beautiful fish in the ocean kasi meron siyang shimmering scale na may different colors. So, one day, nakita siya ng mga kapwa niya fish and ayun, sinabihan siya na, ang ganda mo naman, nakakabighani ka, and marami pang iba na naririnig siya. Dahil dyan, naging too proud siya sa sarili niya, mapagmataas na siya, pinagmamayabangan niya na kapwa niya, and one day, nilayuan na siya ng mga kapwa niya dahil mapagmayabang siya at mapagmataas. So, ano nangyari? Naging lonely siya. So, humingi siya ng advice kay Old Octopus. Inadvisean siya na maging mabait ka sa kapwa mo, maging mapagmigay ka. Alam nyo ba ang na-realize ni Rainbow Fish? Na dapat pala nagiging mapagbigay at mapagkumbaba sa kapwa. Yun yung naging self-discovery niya. So, bakit nga ba pasok ang story ko sa genre na napili ko? So, una sa lahat, dahil nga gumamit ng colorful visual kung saan ma-encourage yung mga bata na basahin ito. Pangalawa, tinuturuan tayo or mga bata na maging mabait, huwag mapagmataas, at maging napagbigay sa kapwa. So, sa educational benefits ng storyang ito is yung maaari silang makapag-unlock ng new vocabulary and also yung social skills nila mag-i-improve dahil nga sa storyang ito is nagpo-promote ng socializing. And then, sa emotional understanding nila, children can learn the different emotions or kung paano sila magdi-deal sa emotions na yun. Sa friendships nila, paano sila magdi-deal ng emotions, kung masasaktan ba nila yung feelings nila. Ito yung tinuturo or matututunan mo sa kwentong ito, sa kwentong The Rainbow Fish. So, class activities. Pwede dito yung art activities kung saan pwede silang gumawa ng rainbow fish crafts and then ocean collage. Pwede rin dito yung storytelling. So, sa storytelling is ma-encourage natin yung mga bata na magkwento in their own words or understanding base sa narinig or nabasa nilang story about sa rainbow fish.